Greetings in the powerful name of our Lord Jesus Christ. Pastor Nick here of KR Community Church, welcoming you once again sa ating pong Lord's Day Sunday. We will be discussing ang Book of Galatians. Now, we will continue to discuss the Book of Galatians. And today, we will be discussing yung Galatians chapter 4, verses 21 to 31. No? At ang gagawin po natin dito is we will try to understand law and grace through the allegory of two mothers. No, yan po yung tinuturo at kinikwento ng Book of Galatians chapter 4 verses 21 to 31. No, medyo mahirap pong intindihin ito, kaya marami po ang almost nilalaktawan ang story na ito o ang kwentong ito dahil ang allegory po kasi medyo may kahirapan, no, ipaunawa. Medyo may kahirapan i-explain ang allegory. Ang allegory is a form of a figure of speech. It is a form of a figure of speech na kung saan ito po ay isang extended metaphor. No? Extended metaphor or paghahambing. No? Metaphor, simile, yan yung mga ginagamit na figures of speech na paghahambing. Yung metaphor, yun yung direct na substitution of something, of some words para i-describe ang isang bagay. Halimbawa sa atin, yung pusong bato. No? Ang pusong bato. So, yung puso ay bato. So, metaphor po yun. Pag simile, sasabihin mo, ang puso mo ay parang bato. No? So, meron pong word na like, as, o kaya parang, tulad. Yan po yung simile. Yung metaphor is direct substitution of the word or phrase para sa ganun, ma-describe yung gustong sabihin. No? Ang allegory is an extended metaphor. So, pinalitan yung phrase or yung words para sa ganun, mas maihayag ng mas malinaw ang isang bagay. Kaya lang, ang allegory ay merong danger, no? Kapag palaging ginagamit ang allegory. Si Pablo, magaling siya dito dahil kasi aral talaga si Pablo. Pero sa mga panahon po natin ngayon, when we are using allegory, merong kadalasang nagaganap o nangyayari that we are pushing the metaphor or the simile or the comparison. No? Ibig sabihin, lumalagpas minsan sa boundary at hindi natutumbok yung tunay na sinasabi. No? Naliligaw doon sa pinaka-principle or message of the passage. No? Kaya delikado rin ang allegory. Pero this time we will try to discuss this allegory, no? So that we may understand what law and grace is through the story of these two mothers. No? So before we proceed, pahintulutan po muna natin na basahin ko, no, ang talata kung saan natin makikita ang ating passage ngayon sa Galatians chapter 4 verses 21 hanggang 31, no? Verses 21 to 31. And I would read sa aklat ng Galatians sa English Standard Version. No? Chapter 4 verses 21 to 31. Ito po yung sinasabi. Tell me, you who desire to be under the law, do you not listen to the law? For it is written that Abraham had two sons, one by a slave woman and one by a free woman. But the son of a slave was born according to the flesh, while the son of the free woman was born through promise. Verse 24, now this may be interpreted allegorically. These women are two covenants. One is from Mount Sinai, bearing children for slavery. She is Hagar. Now, Hagar is Mount Sinai in Arabia. She corresponds to the present Jerusalem, for she is in slavery with her children. Verse 26, but the Jerusalem above is free, and she is our mother. For it is written, rejoice, O barren one who does not bear. Break forth and cry aloud, you who are not in labor. For the children of the desolate one
will be more than those of the one who has a husband. Verse 28, now you, brothers, like Isaac, are children of promise. But just as at that time he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit, so also it is now. But what does the scripture say? Cast out the slave woman and her son, for the son of the slave woman shall not inherit with the son of the free woman. And verse 31, so brothers, we are not children of the slave, but of the free woman. Blessed be the name of the Lord upon the reading of His Word. Tayo po muna ay manalangin at hingiin ang gabay at pangunguna ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we come before you in humility and acknowledge, O Lord God, that you are the sovereign God who lives and reigns forever. At sa inyo po namin itinatalaga ang oras na ito. Hiling po namin sa inyong pangalan, Panginoong Hesukristo, na patuloy po ninyo ipagkaloob sa amin ang inyong banal na Espiritu upang kami po ay gabayan, pangunahan, at pagkalooban ng katalinuhan upang sa gayon maunawaan namin ang mensaheng nais ninyong iparating sa bawat isa sa amin. Hayaan po ninyo, Panginoon, na anuman po ang siyang mga humahadlang sa bawat isa sa amin para maunawaan ang inyong mensahe, nawa ito po ay mapalitan ng katalinuhan at kagalakan na nagmumula sa inyo. Kaya't dalangin namin na paghindapatin po ninyo ang bawat isa sa amin na matanggap ang pagpapala mula sa inyong mensahe sa araw na ito. Kung kaya't anuman po ang nakikita ninyong karumihan, anuman po ang nakikita ninyong kamalian o pagkukulang sa bawat isa sa amin sa pananampalataya o gawa, pahintulutan ninyo, Panginoon, na ito po muling malinis ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo, patuloy na malinis ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo, upang sa gayon kami po ay patuloy na lumakad at manahan sa inyong presensya at katuwiran. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na patuloy po ninyong ipinagkakaloob sa amin para magtipon at purihin at luwalhatiin ang inyong pangalan ng sama-sama, kahit na ito po ay online or virtually. Patuloy po naming pinananampalatayahan na kayo ay presensya sa pagtitipong ito. Ang inyong presensya ay kasama namin sa pagtitipong ito at kayo po ang siyang maghahari sa puso at kaisipan ng bawat isa. Salamat po ng marami, ito ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. So yan po yung yan po yung ating tatalakayin sa araw na ito, no. Medyo may kahirapan, pati nga yung pagbabasa medyo mahirap intindihin, ano. Pero ganun pa man, ito kasing chapter 4 na ito, pagbibigay diin lamang ni Pablo sa mga nagaganap na sitwasyon sa simbahan o sa mga simbahan sa Galatia, no? Yung mga Galatians kasi, mga Galatian believers, nasa bingit na naman sila ng kapahamakan, no? Na muling manumbalik doon sa weak and worthless elementary principle of the world. Now, weak and worthless elementary principles of the world. Sabi nga ni Pablo doon sa in-explain niya, no, sa Galatians chapter 4 verse 3, these were weak and worthless. What they are seeking was weak. Ano yung hinahanap o ano yung nilalapitan o binabalikan ng mga taga-Galatians o Galatian believers ay weak o mahina, no? Mahina kasi it could not justify or energize for godly living. So hindi pwedeng ma-justify, no? Kapag ito yung in-embrace nila, niyakap nila, hindi naman sila ma-justify nitong bagay na ito, which is the law, no? The law na pilit na ipinagagawa sa kanila ng mga Judaizers, no? Sabi, worthless. Bakit worthless? Hindi naman actually worthless talaga ang law, pero ginamit ni Pablo ang salitang worthless only to prove that this law na kanilang pilit na binabalikan, such as yung circumcision, yung ceremonial law, no, na kanilang pilit na binabalikan, hindi naman makapagpo-provide sa kanila ng inheritance, no? Kagaya nga nung topic o yung diniscuss ni Pastor Kai last week, sabi niya yung atin pong bagong status ngayon, we are children of God, adopted sons and daughters of God.
So yan po yung ating condition, yan po yung ating status. At dahil po yan doon sa grasya, sa promised, the fulfilled promise of God through Jesus Christ. Ngayon, pilit pa rin pong binabalikan nitong mga taga-Galatia or Galatian believers ang law, yung ceremonial law, such as circumcision at yung iba pa na mga practices ng mga Judaizers. No? Kaya sinabi ni Pablo, huwag nyo nang balikan yan kasi yan ay mahina or weak. At yan ay worthless or walang kwenta. No, weak in a sense that it cannot bring justification for a person. No? And it could not provide an inheritance. No? So hindi ka mabibigyan niya ng inheritance. So ano nga po ba ang law? No? So let us discuss itong law as illustrated in the story of Hagar. No? Itong kwento na to, itong allegory na to, meron tayong matututunan. So si Hagar, inihalin tulad siya sa law, no? Sa covenant of law. No? Sino nga ba si Hagar? Ano nga po ba si Hagar? Si Hagar was the slave servant of Sarai. No? Hagar was the slave servant of Sarai, whom Sarai or Sarah gave to Abraham in marriage to bear a child for her. So parang naging substitute, no? Substitute wife si Hagar para kay Sarah kasi during the time na natanggap nila Sarah yung promise nila, Abraham and Sarah yung promise of God na magkakaroon sila ng anak, may edad na sila, no? Sarah was 65 and Abraham was 75 years old. So parang imposible na, senior citizen na sa panahon natin ngayon, may i-consider, ano? At mahirap na, kino-consider na nga ng kanilang henerasyon na barren si Sarah. So hindi na siya manganganak, no? Yun na yung kanilang consideration. Pero merong promise si God kay Abraham and Sarah na magkakaroon sila ng anak. At yun ang kanilang hinihintay talaga, no? At pinaniniwalaan na magaganap. Pero nainip siya after 14 years. Naiinip si Sarah after so long years, wala pa rin silang anak. So naiinip siya sa pangako ng Diyos sa kanila. Kaya naman, ang ginawa niya, ginawa niyang substitute mother si Hagar para sa kanya. Si Hagar ay Egyptian slave na na-acquire nila, no? Probably during their time in Egypt, na-acquire nila si Hagar as their slave, no? So siya ay servant ni Sarah, no? So binigay niya si Hagar kay Abraham in marriage to bear a child for her. Kasi technically speaking, during their time, sa panahon nila noon, a slave is considered a property of the master. So isang property lamang ng master ang slave, no? At kino-consider din na lahat ng anumang ma-acquire o property ng slave ay property din ng master niya. Kaya naman pati yung anak o magiging anak ng slave ay property pa rin ng master, no? So technically speaking, pag nanganak si Hagar, pag-aari ni Sarah yung anak ni Hagar. So that means siya yung nanay, no? Siya yung magiging nanay ng magiging anak ni Hagar, no? Pwede niyang gawin 'yon, pwede niyang kunin yung kanyang anak para gawin niyang sa kanya mismo, no? So ang nangyari dahil binigay nga ni Sarah si Hagar kay Abraham para maging substitute wife or mother para sa kanya, nabuntis si Hagar. Ito na ngayon yung problema. Doon na nagsimula ngayon yung problema. Nung nabuntis si Hagar. Kasi nung mabuntis si Hagar, no, she began to despise her mistress, yung kanyang master. No, sinimulan niyang tignan with contempt. So dinidespise niya, iniinsulto niya yung kanyang master. Simply saying na mas magaling ako sa iyo kasi nagawa ko yung hindi mo kayang gawin, no? So nainsulto si Sarah, no? Nainsulto si Sarah. Kasi ang pinoportray
o ang pinararating ni Hagar is dapat ako yung master. No? Dapat ako yung nasa pwesto mo at hindi ikaw. Instead of ikaw, ako dapat ang nandiyan dyan sa pwesto mo, sa status mo. Kasi ako ang nakapagbigay ng anak sa asawa mo. No? So, ganun na nangyayari. No? So, umasta si Hagar na para siyang greater than her master. Wherein, that should not be the case. No? Sa regular setup, dapat manatiling servant si Hagar, being the slave, kay Sarah, being the master. Pero hindi ito ang nangyari. No? So, tinignan siya ng may pang-iinsulto ni Hagar. Ganon din yung nangyari nung nanganak na si Hagar, ipinanganak na si Hagar. No? Ganon din yung nangyari, ipinanganak na ni Hagar, ipinanganak na ni Hagar si Ishmael. No? Ganon din yung nangyari. Nung si Sarah naman ang nanganak, no? Ganon din ang tingin ni Ishmael kay Isaac sa anak ni Sarah. Kasi mas matanda nga naman si Ishmael kay Isaac. No, kaya ganun din ang tingin niya, pinagtatawanan niya yung kapatid niya na which is the legitimate na anak because Isaac is the son of the promise. No? Pero hindi nirespeto ng mag-ina yung katayuan nila Sarah at ng kanyang anak. So they are looking with contempt sa kanilang mga master. So ano yung lesson of the story? No? Lesson of the story concerning kay Hagar. Ano yung lesson doon? Actually si Sarah yung nagkaroon ng pagkakamali dito. No? Sarah made an effort to please herself. But the outcome, bakit niya ipiplease yung kanyang sarili? Kasi nga naman, siya yung may-ari ng magiging anak ni Hagar. So, technically speaking, magiging nanay siya sa pamamagitan ni Hagar. Pero hindi ganun yung nangyari. No, ang nangyari is iniinsulto siya ni Hagar. So, Sarah made an effort to please herself. So, yung kanyang motivation is to please herself. But the outcome did not work well for her. Nagkaroon ng problema. Yung effort niya nag-backfire sa kanya. It did not bring her the inheritance she desired. Yung kanyang offspring na supposedly hindi naman naibigay talaga ni Hagar. Instead, she was looked down with contempt. She was despised due to her own effort. It almost enslaved her. Halos mabaliktad ang status nila ngayon. No? Parang lumabas na halos na si Hagar ang mas mataas ngayon kasi nagawa niya yung hindi nagawa ni Sarah. So ganito rin mangyayari sa atin. Tandaan po natin yan ha. Kung i-apply natin itong allegory ngayon, ano namang kinalaman nito sa atin ngayon, no? Since si Hagar was compared to the old covenant which is the law. No? Ganito rin yung mangyayari sa atin when we try to fulfill the law on our own effort in order for us to gain something. Kapag gusto nating balikan yung law at i-fulfill yung law, no? Mag-effort tayo na ma-fulfill yung law sa buhay natin in order for us to gain something. Kagaya ni Sarah, she longed for an inheritance, a son of her own. So tayo rin, we long for salvation. When we long for salvation through the law, the outcome of our selfish motivation or selfish motivated effort would be the same as that of Sarah. A tragedy, magiging trahedya yung outcome, no? We will be enslaved instead of receiving the promised inheritance. So yan po yung pakatatandaan natin. So yan yung sinasabi ngayon, no, ni Pablo. Tayo na mga mananampalataya kay Kristo ay hindi anak ng slave, kung hindi tayo ay anak ng malayang babae. Kaya let us not try to please
Let us not try to put ourselves doon sa position or status ng slave woman. Huwag na nating balikan yung law. Huwag na nating ipilit na gawin ang law in order for us to gain salvation for ourselves. Kasi we cannot gain salvation for ourselves. Only God can give that salvation to us through the promise, His Son, Jesus Christ. No? Yun po yung katotohanan dyan. Ano? So, ginawa na yan ng Panginoon, ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Binigyan na tayo ng salvation. Ganyan yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia. Binigyan na kayo ng salvation ng Diyos. Bakit pilit pa rin ninyong binabalikan yung law? So, kasi gusto nilang dagdagan yung ginawa na ng Diyos sa kanila, which will result to devastation. No? Magiging tragedy ang outcome kapag kapilit nating dinadagdagan ang ginawa na ng Diyos para sa atin. Okay. So when we try to add more to God's promise, it becomes nothing but a compromise. No? So yung promise natin nagiging kompromiso. No? Nagiging compromise. Our faith is compromised. Our status is compromised. No, yun po yung katotohanan diyan. So let us learn from the story of Hagar. No, siya ay tunay na slave at mananatili siyang slave. Maging ang kanyang anak at mga kaapu-apuhan ay mananatiling slave. So ganun po yung sinasabi dito, no? The law cannot give us freedom. Yung total freedom. But instead, when done with selfish motivation, mas lalo lamang tayong may enslave ng law na ito. Point number 2. So yun yung point number 1, ano? Understanding the law as illustrated in the story of Hagar. Point number 2, let us try to understand grace as illustrated in the story of Sarah. So, sino nga ba si Sarah? Si Sarah is the legitimate or legal wife of Abraham or si Abram, whom the promise was given. So, binigay yung promise ng Diyos kay Abraham kasama sa promise na binigay ng Diyos sa kanya ay ang asawa niya. No? So, hindi lamang kay Abraham, kung hindi maging sa asawa ni Abraham, mangyayari at magaganap, mafulfill ang promise sa pamamagitan ng asawa niya. So, the promise of God will be fulfilled through Sarah, Abraham's wife, God's appointed wife to Abraham. So, ito po yung tatandaan natin, ano? Ang pangako ng Diyos sa isang individual, lalo na sa may asawa, kasama palagi ang asawa niya doon sa pangako ng Diyos na yon. No? Kaya, do not neglect yung relationship mo sa iyong asawa. Wag na wag mong ine-neglect. No? Pero hindi yan yung gusto nating anuhin ngayon. Ano? Isa lang yan sa dapat nating makita dito sa tinuturo ng salita ng Diyos. No? So, God promised Abraham, whose wife is Sarah, that their offspring will inherit the land. Thus, yung word na inheritance. No? Yung kanilang offspring, sabi nga sa Genesis chapter 12, mababasa natin yan, ano? Sa Genesis chapter 12. No? Verses 1 hanggang 3, and then tumalon ka sa verse 7, nandoon makikita natin na ang pangako ng Diyos kay Abraham at kay Sarah ay magiging blessing sila sa lahat ng nation. You and your offspring, sabi nga, no, will be a blessing. And I will bless sabi, ulitin natin, sige, basahin natin para mas malinaw. No, basahin natin Genesis chapter 12, verse 7. Basahin natin sa verse 7. Then the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. So he built there an altar to the Lord who appeared to him. So, magkakaroon ng inheritance sa pamamagitan ng offspring. Ano pa?
In verse 3, ito yun naman yung sinasabi. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth which shall be blessed. No? So, magkakaroon ng blessing ang buong mundo sa pamamagitan ni Abraham at ng kanyang offspring. No? So, anong ginawa ng Diyos para maisakatuparan niya ang pangako niya kay Abraham at kay Sarah? Nung mapunta sila sa Egypt, no? Natakot si Abraham. Hindi po ba? Natakot si Abraham dahil maganda ang kanyang asawa at baka magka-interest yung mga lalaki doon sa Egypt. So, ang ginawa ni Abraham, sinabi niya na wag mong ipakilala ang sarili mo bilang asawa ko kung di kapatid ko. So, to cut the long story short, nalagay sa kompromiso yung sitwasyon o si Sarah mismo, no? Nalagay sa kompromiso. No? Kinuha siya ng Pharaoh para gawin sanang asawa, pero the Lord protected her. The Lord protected Sarah from being compromised with the Pharaoh so that God's promise will be fulfilled through her. No? So, prinotektahan ng Diyos si Sarah sa pagkakamali ni Abraham. Okay? Sa pagkakamali nilang dalawa ni Abraham. And then, eto na naman, nagkamali ulit si Sarah nang ibinigay niya si Hagar sa kanyang asawa para maging substitute mother for her. No? Anong ginawa na naman ng Panginoon o ng Diyos nang magkamali na naman si Sarah? God protected her once again from being despised or looked down with contempt. No? By a slave girl, by a slave that would make her lower than a slave in status. Kahit pa nagkamali siya, iningatan siya ng Diyos. Because God wants Sarah to remain free and be the channel of the fulfillment of God's promise. Kasi yung promise talaga ng Diyos ay kay Abraham at kay Sarah. No? Kaya iningatan ng Diyos yung mag-asawa. Iningatan si Abraham, iniingatan din si Sarah kahit na may pagkukulang o pagkakamali sila sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga decision making at sa kanilang pakikitungo sa kapwa. No? Kasi ang Diyos ang nangako. No? So, anong sinabi sa scripture, no? Nung tinitignan siya ng kanyang slave girl ng mababa pa kaysa sa slave, no? Yung para bang tipong iniinsulto siya at para bang sinasabihan siya na dapat ako ang nasa posisyon mo at ikaw ang slave ko. No, parang ganoon yung sinasabi, no. Walang direktang ganoon, ano, pero yun yung ibig sabihin ng doon nung looking with contempt. Dinidespise niya ni Hagar si Sarah, no? So, sabi sa Galatians 4:30, but what does the scripture say? Sabi, cast out the slave woman and her son, for the son of the slave woman shall not inherit with the son of the free woman. No? So yung son of the slave woman has no inheritance with the son of the free woman. Kanina sinabi natin na yung law is compared to Hagar, a slave. Anong ibig sabihin nun? Walang inheritance na makukuha sa law. Walang inheritance na makukuha kay Hagar, pero wala ring inheritance na makukuha sa law. Kasi yun yung allegory, no? Si Hagar ay parang yung law na wala kang makukuhang inheritance kahit na anong pilit mong gawin, kahit na anong pilit mong pagsunod on your own effort, wala kang makukuhang inheritance, no? So brothers, sabi nga ng scripture, no, in verse 31 of chapter 4 ng Galatians. So brothers, we are not children of the slave, but of the free woman. So ito yung ginawa ng Diyos. He promised Abraham and Sarah that they will have an offspring and that the nations of the earth will be blessed through them. No? So the promise was fulfilled in spite of all the mistakes and shortcoming of Abraham and Sarah.
na fulfill yung promise ng Diyos. Bakit? Because the promise is not dependent on their performance nor on their ability to obey. Rather, the promise is dependent on the faithfulness of God in spite of all the shortcoming of the recipient of the promise. No, kahit na kulang-kulang ka, kahit na may pagkukulang ka, kahit na may pagkakamali ka, God's promise does not depend on you. It all depends on God's faithfulness. It will be fulfilled because God is faithful. At yan nga yung nangyari. The promise has been fulfilled through Jesus Christ. Kaya nga tinawag siyang grace kasi hindi siya nakabase sa performance, sa galing, sa talino, sa kakayanan ng sino mang individual. No? The promise is being fulfilled. The promise is fulfilled and will be fulfilled because of the faithfulness of God. In spite of all the shortcomings, in spite of all the mistakes, in spite of yung ating unfaithfulness, God's promise will be fulfilled. And that is grace. Yun po yung grasya. And grace has been given through the offspring of the free woman, ni Sarah. No? So yan po yung comparison. Yan po yung allegory. Si Hagar is compared to the Old Covenant, which is the law. Na kahit na anong pilit mong gawin, sundin, isakatuparan, kung nais mong maging malaya dahil susundin mo yung katuparan o tutuparin mo yung law, then nagkakamali ka. No? And Sarah is compared to grace. No? Grace kasi promise ng Diyos ang naniig, ang naghari, at hindi ang kakayanan nila Sarah. Hindi yung kanilang talino, hindi yung kanilang galing. In fact, imposible na magkaroon sila ng anak ni Abraham. But nothing is impossible with God. When He promised, He will fulfill. No? And that is grace. No? Now, to clarify things between law and grace, ito po yung tatandaan natin, kasi medyo pangit na yung dating ng law, Pangit na yung dating ng law. In fact, marami ng mananampalataya sa panahon natin ngayon ang ayaw ng sumunod sa law. No? Kasi grace na lang daw, Dumadami yung ganyan ayaw nilang sumunod sa law, ayaw nilang sumunod sa rules, ayaw nilang sumunod sa guidelines. Bakit? Kasi grace daw dapat ang umiiral at wala nang halaga ang law ngayon, To make things clear between law and grace, ito po yung dapat nating maunawaan. Both law and grace are equally good when properly understood. Ulitin natin. Both law and grace are equally good when properly understood. Bakit? Bakit? Because both law and grace come from God. Parehong nagmula yan sa Diyos. Parehong ibinigay yan ng Diyos. Yung batas, ibinigay ng Diyos para protektahan tayo sa mga kamalian natin. Para ingatan tayo sa mga kalokohan natin at sa mga maling ginagawa natin. So that we will be guided well at hindi na tayo mapahamak pang lalo. Hindi na tayo lalo pang malayo sa kanyang grasya. So the law and grace are equally good when properly understood because both law and grace come from God. So balikan natin yung kwento ni Hagar. Sa Genesis chapter 21 verses 17 to 20, Hagar's son Ishmael, si Ishmael. God made Ishmael a great nation. Again, the son that is produced by the slave, at yung base sa allegory, ito yung law. Binigay ng Diyos yung law. Sa panahon natin ngayon, ang law sinasabi natin hindi na mahalaga.
Pero in reality, mahalaga pa rin ang law. No, in reality, mahalaga pa rin ang law. Kailangan pa rin natin ang law to guide us. In fact, no, kung makikita natin yung kwento ni Ishmael, the Lord blessed him. The Lord blessed Ishmael. The Lord made him a great nation. God made Ishmael a great nation. God was with him as well. God was with Ishmael as well. Pero yung promise was not with him or not of him. It is only through Sarah that the promise will be fulfilled. Now, so blines at ginaid at iningatan din si Ishmael ng Diyos, pero hindi sa kanya ang promise. Kagaya rin ng law, ginagamit ng Diyos to bless those who obey the law. Ginagamit ng Diyos to make mature those who obey the law sa kanilang pananampalataya. But then again, the law could not deliver you from your sin. It could not give you eternal salvation. Only through the promise mangyayari. So true blessing comes from the fulfillment of the promise of God, which results to inheritance. Becoming heirs of God through Jesus Christ, the promised offspring. So anong nangyayari sa atin? We become adopted sons and daughters of God through Jesus Christ. No? We become co-heirs with Christ. We receive the inheritance through Jesus Christ, the promised, the fulfillment of the promise of God. Now, God has promised and had already fulfilled it. We should learn to trust God's fulfilled promise completely. No, kailangan natin pagtiwalaan. Huwag nating dagdagan pa. Kagaya ng sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galatia. No? Nakuha nyo na yung promise, huwag nyo nang dagdagan pa. Kasi pag dinagdagan ninyo yung promise, it will only lead to compromise. No? Yung promise na dagdagan ng no? So nagkaiba na yung meaning. The promise has been compromised. No? Ganun yung nangyayari kapag mayroon tayong pilit na idinadagdag sa pangako ng Diyos. Question. No? Question. Kailangan pa ba ng law ngayon? Ang sagot, yes. No? Otherwise, this world will be in chaos without rules or without guideline or without law. Magiging magulong-magulo ang mundo natin. Magulo na nga yung mundo natin kahit na may law eh. Eh di lalo na kung walang law, kung walang rules, kung walang guidelines. Lalong mas magulo. No? Question ulit. So again, dun sa sagot na kailangan pa ba ang law ngayon? Ang sagot ay yes. Question ulit. Kailangan pa ba ang atonement na hinihingi ng law ngayon? Yung ceremonial law, no? Sa panahon natin ngayon, kailangan pa ba ang atonement? Anong sagot natin? Believe it or not, atonement. Ang atonement hanggang ngayon ay kailangan. Kailangan pa rin ang atonement hanggang sa kasalukuyan. Ha? Kailangan pa rin. So, ibig sabihin, kailangan nating mag-atone. Kailangan nating mag-sacrifice ng kagaya ng ginagawa nila noon, atoning sacrifice, yung animal sacrifices. Hindi. Hindi po yun ang ibig nating sabihin. Until now, kailangan ang atoning sacrifice. But the atonement has already been fulfilled by the Lord Jesus Christ. No, hindi tayo makalalapit sa Diyos without the atoning sacrifice of Jesus Christ. Yan ang dapat nating intindihin. Ang batas o ang law, God's law, the law which was given down to Moses, hanggang sa kasalukuyan, kailangan ma-fulfill. Hanggang sa kasalukuyan, kailangan ma-fulfill. And Jesus Christ fulfilled that. No? Linawin lang natin si Jesus Christ lang ang naka-fulfill niyan. So, hindi na natin kailangan pang mag-offering ng burnt sacrifices or atoning sacrifice na gamit ang mga animal sacrifices. Kasi si Lord Jesus Christ is the perfect atoning sacrifice na accepted by God.
alone. Siya lang, wala nang iba pa. Walang hayop na makaka-fulfill ng atoning sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi na natin yan mai-imitate hanggang ngayon sa panahon natin ngayon. Only Christ has done what the animal or the atonement have not achieved. Si Jesus Christ lang naka-achieve niyan nung siya mismo yung naging atoning sacrifice, no? The perfect atoning sacrifice accepted by God. So, para masabi natin ngayon na ma-fulfill yung atoning sacrifice na yan, we have to be in Christ. Kasi hindi na natin pwedeng i-imitate pa yan by offering a burnt sacrifice. Wala nang accepted sacrifice ngayon. Walang accepted sacrifice noon. Walang accepted sacrifice ngayon. Kung hindi yung atoning sacrifice lamang ng ating Panginoong Hesukristo. So those who want to be with God should be in Christ. Yan po yun. Yan po yung katotohanan. When we understand etong bigat ng sitwasyon na ito, no? We can never be saved without the atoning sacrifice of Jesus Christ. We can never be saved. No? Tatandaan po ninyo yan. So anumang effort ang gawin natin, anuman ang gawin natin sa lahat ng pagsunod ng law, wala tayong magagawa na iligtas ang sarili natin. Only God through Jesus Christ has done that. No? Sabi nga ng Hebrews, without the shedding of the blood, there will be no salvation. And Jesus Christ Himself shed His blood. So, linawin lang din natin ulit, no? Kailangan lang din natin linawin. No? Si Jesus Christ ang ultimate atoning sacrifice. Wala nang kasunod pa yan. Pero hindi din tama isipin na dahil ginawa na ni Kristo ang ultimate sacrifice, ay automatic na ligtas na ang lahat. Ang tawag po dyan ay universalism. At maling-mali po yan. Maling-mali po yan. Those who are recipients of the promise are to be in Christ. Kailangan anak ka ng free woman. No? Ni Sarah. Yung allegory kay Sarah. You have to have that promise through grace. No? By grace, through faith. Hindi pwedeng self-effort. Hindi pwedeng dagdagan ang ginawa na ng Diyos. No? Otherwise, pag dinagdagan mo yan, the promise of inheritance through Jesus Christ will be compromised. Yung iyong status as an adopted son or daughter of God will be compromised. And most probably, hindi mo talaga natanggap yung inheritance dahil pinipilit mo pa rin na dagdagan yung inheritance na yan. No? While it is true that we do have works which is obedience to the law, but our works are the outward evidences of our faith. It is the outcome of God's promise of inheritance. So kapag ka naunawaan natin ito, that we have been adopted as sons and daughters of God, our hearts will be fulfilled with gratitude. And this gratitude will be expressed with loving obedience to God's word. No? The reality is we cannot save our own selves whatever we do. Only God can do that. At sa atin naman, na mga naligtas na, we cannot do anything to keep or maintain our salvation. Much more can we add up or bring our salvation to the next level. Wala pong next level of salvation. Yung salvation na yan ay yung ginawa lang ng ating Panginoong Hesukristo. So if we observe the law like slaves, hoping to gain some spiritual merit, then
we are sinning. We continue to enslave ourselves with the law. Kung yan yung ating kaisipan. But if in observance, we express our liberty in Christ and let the Spirit enrich us with His grace, then observing the law can be a spiritual blessing to us. Again, gaya nga ng sinabi ko, the law and grace are equally good when understood. Na? Pero tatandaan po natin, the law can never bring us to salvation. It can never give us an inheritance. Only God can. Obedience to the law is a great way to honor God in our lives. It is a great way to express our love and gratitude to the Lord. But if we are to make our obedience to the law as a means to justification, then we are clearly committing a serious mistake. Obedience is not an act of being religious, but it is an act of being in love with God. So anong application natin dito? So that we may not commit the same mistakes the Galatians did. We must keep our focus in the Lord Jesus Christ. We must keep ourselves in the center of the will of the Lord as revealed in His Word. No? The key is Jesus Christ, who is the fulfillment of the promise. We have to be in Him all the time, so that in our expression of our love and obedience to the Lord, we will not fall to the pit of compromise. Compromising our faith and our relationship with God. No? Let us learn from the allegory of this story, the allegory between two mothers, Hagar and Sarai, which constitutes the law and grace. Again, bibigyan natin ng diin. The law and grace are equally good if properly understood. No? Kasi both law and grace comes from God. But it is only through grace that we will receive the inheritance. May the Lord's peace and wisdom be with you all. Let me pray for you. Father, once again, I thank you for this wonderful privilege of giving me this time to deliver your message to your people. Nawa, naging malinaw, naging maliwanag ang paghahayag na ito sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Pangunahan po ninyo ang bawat isa sa amin so that we may continue to learn and be guided by your word. And may your love, Lord God, lead us to the inheritance na inyong ipinangako at tinupad na sa buhay ng bawat isa sa amin. May we not add up anything sa ginawa po ninyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Father God, may we learn to understand the importance of the law and how we need to obey to show our gratitude sa inyo pong ginawa sa amin. But we must not forget that this law, though important it may be, cannot save us, cannot bring us to justification, and could not give us the inheritance that you have promised through grace alone. Salamat po ng marami, Panginoon, for letting us hear your message and making us understand it. Pahintulutan ninyo na magtagal itong pag-uunawa namin ito, maisa puso namin, at higit sa lahat maipamuhay po namin sa araw-araw naming pamumuhay. Tulungan po ninyo kami sa lahat ng aming ginagawa. Ingatan po ninyo kami sa lahat ng aming pong mga gagawin at pahintulutan po ninyo, Panginoon, na ang mundong ito na aming pong ginagalawan ay patuloy po nawa na kumilos ng naayon sa inyong kalooban at kaluwalhatian. Dalangin namin, Panginoon, that as we end this message, O Lord God, hayaan po ninyo na patuloy po kaming makitungo sa aming mga kapwa, Panginoon, ng may pagpapakumbaba at higit sa lahat
ng may grasya na nagmumula sa inyo. May we extend the grace that you have given us, that others may see and know that we have a living God who fulfills the promises made sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat po ng marami, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So maraming salamat po once again sa inyong pakikinig. Again, I encourage one another na nakikinig ngayon, na nanonood sa Facebook Live, to continue to pray for one another sa need ng ating pong bansa, sa need din po ng ating mga kapatiran. No? Kaya kung sino man po yung may pangangailangan sa mga pagkakataong ito sa inyo na nakikinig na at nanonood, let us know how we can help you, how we can pray for you and help you. No? Send us a private message or a direct message Facebook Messenger or sa text through SMS, no? Kahit na sa Viber, kahit napuntahan po ninyo kami sa aming tahanan, ipaalam po ninyo sa amin yung inyong concern that we may pray for you at tignan natin kung paano kami makakatulong bilang isang simbahan. No? Nais po namin kayong tulungan sa pamamagitan ng pananalangin, and at the same time sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating simbahan, magtulungan po tayo. No? Antayin ko po yung inyong mensahe, antayin ko po yung inyong tawag, antayin ko po kung ano yung nais ninyo. No? And if you also have any ideas of how we could help one another, welcome din po ang inyong pong suggestions paano tayo makakapagtulungan. No? But I am encouraging one another na patuloy po tayo magtulungan sa pananalangin at sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa atin. Just as a brief announcement, no? Meron na po tayong face-to-face this mamayang hapon, meron po tayong face-to-face fellowship 5 p.m. So see you. Lahat po ng nagnanais na dumalo, mag-inform po muna para po ma-set natin ng maayos yung protocols at tayo po ay makapag-meet up ng may kaayusan. God bless you and may the Lord keep you. Again, happy Lord's Day, everyone.